Hi guys! Welcome back to my channel, Jergler Vlogs naman. So yun, magre-review na naman tayo ng panibagong product. So meron tayo dito ngayong bagong i-review na projector. And ito nga, Vino Flip Projector. Ito ay product ng Funfox. Ayan, enjoy the life. Ay naka-mirror kasi. Wala kasi tayong aircon dito kaya maingay yung electric fan sa likod. So ayan, ito yung projector na 360 yung spin niya from any angle. And yung specs na rin maya-maya, malalaman natin kung gaano ka lakas yung ilaw, yung lumens, gano'n, and everything. So, dito sa box niya, advertise yung 150-inch kaya niyang i-project. Kamusta kaya itong projector na to guys, ng Funfox? Sulit nga kaya ang 3K natin dito sa projector na to. And, ayan, nakikita natin kung gaano siya kaganda. Kapag sinubukan na natin i-project sa wall, so gawin na natin yan. Mag-unbox na tayo. So nga pala guys, meron tayong dalawang version ng projector na to. Ito yung Android version. Makakanood tayo ng YouTube, Netflix, or even browse the internet. Pero meron din siyang mirror or cast lang yung function niya. Ayan. Kung baga, i-mirror mo yung nasa cellphone mo papunta sa projector. Yun lang yung function niya. Pero pwede mo siyang bilhin ng streaming box tapos kakabit mo using HDMI cable. Ito para makamura ka, ito bilhin mo kung may streaming box ka na. Yung OS is Android Smart Operating System. So yung projection distance, layo niya mula sa wall is 1.2 to 4 meters. Yung 1.2 is 30 inch yan. Yung projection screen size. Okay. So aspect ratio 4:3 or 16:9. Lamp life hanggang 50,000 hours. And yung bulb type is LED. And original resolution is HD 1280 x 720 pixels. Kaya niya rin yung 4K. Okay, ito na yung brightness. So, 7,200 lumens. So, ito yung HDMI cable. Para to sa mga gustong kapitan ng mga streaming box. Pero, mas okay siya kung gagamitin nyo sa non-Android TV. Which is ito, yung mirror lang. Next, ito yung saksakan, no? Power supply. Remote niya, guys. So, napaka-simple at malit. Sobrang liit lang niya. Ito yung focus. Ito yung source. So, ito yung menu. Tapos, home, volume. Okay, tapos mga navigation keys. So meron pa pala tong mga screw. Ayan, in case mawalan kayo ng screw. Dito yan, pag nawalan kayo ng ganito, manual niya. Okay. May English and Thai language version. Okay, buksan na natin. So napakaliit lang yan, napaka-lightweight lang. 1 kilo, napaka-portable niya. Naman ganito kaliit lang na projector, magkakaroon ka na ng sobrang laking TV. Ito ating sensor eh. Ito, tanggalin natin to. So yun siya, no? Parang camera eh. Pero sensor daw to eh. Ito yung pinaka-lens. Okay. Ito lumalabas yung ilaw. Okay, yun siya guys, no? Ayun yung lens niya. Parehas lang siya guys. Okay. Yung hulma, itsura, hugis. So ito yung Android ah. Ito hindi. Ito walang AV. Ito may AV eh. So yun, sa pagsaksak, ito. Okay, dyan. So, ito pala yung lugar natin guys kung saan natin susubukan to. Ito yung, dito natin siya ipo-project. Dito natin siya ilalagay. Dito sa bintana na to. Which is perfect yung location. Saksak natin, no? And iilaw dito yung LED dyan. Yung mga buttons pala ito. Ito yung power button. Ito yung menu. Back, okay. Kapag nawala yung remote nyo, pwede nyo itong gamitin. Which is very convenient, diba? So, yan. Buksan na natin siya, guys. Ito. So, pwede rin siyang ilagay sa tripod kasi. Dito sa may taas niya. Pwede rin dito sa baba. Okay. Okay na. So, yan yung itsura niya, guys, no? Patayin natin yung ilaw. And, yan. So, napakalaki. So, ganyan siya, no? Sa unang-una, napakalaki niyan. Lalagpas yan dito sa kabilang wall. Kaya, i-adjust natin yan. So, pindutin nyo tong F para ma-focus. Maganda din talaga klaro yung, yan. Hindi klaro. Yan, okay na, klaro na. So, yan, pwedeng iset nyo sa Filipino. Pero, English tayo. Set nyo na rin yung Wi-Fi. Okay, connect na natin sa Wi-Fi. Okay, connection successful. Pairing desktop for you. Yan na. So, pag ganyan, meron pa tayong pipindutin. So, i-agree muna natin, no? Agree. Down. Tapos, next. Agree. So, pag ganyan, kailangan na natin ayusin yung size ng projection. Pupunta tayo ng setting. Setting. Lipat natin sa projection. Tapos, ayan.
4-point keystone correction. Pwede natin ma-adjust para ma-resize natin na sakto lang dun sa wall natin. So, ayan na siya guys, na-resize na natin ng sakto dito sa screen natin sa wall. Zoom, pwede natin i-zoom. Ayan, para liitan natin. Ayan, 95 lang. So, ito na siya guys. Okay. Ang unang natin gagawin dyan is isi-set natin yung language, yung date pala. Dito kasi mali yung date. Kahit nakakonect na kayo sa wifi, mali pa rin. Hindi pa rin nagtutugma. April 30 na, 2025. Bakit yun na agad yung kailangan nyong gawin? Pag nag-Netflix kayo, hindi yan gagana agad. So, ganyan yung error na lalabas. Kahit nakakonect na tayo sa wifi, ayaw pa din. Okay. Kailangan talaga natin siyang, ito, i-off natin yung automatic date and time. Ay, yung time, sobrang responsive ng remote control niya. Time zone, yan. Pwede yung Taipei kasi malapit naman sa atin yan. So, yan, pwede na yan. Tapos, punta na tayo sa may Netflix kung pwede na. Ay, gumana na siya. So, ganun lang yung gagawin nyo. So, dito sa YouTube, gumana na rin. So, ayan siya guys, no? Napakaganda ng quality niya. Napakalaki. Sobrang okay na okay din yung linaw niya at nung brightness nung projector na to. Ayan, napakalinaw din kapag sobrang naka-focus yung projector natin. So, ayan, pwede rin kayo dito guys mag-install ng maraming apps. Ayan. Ayan, App Store. So, dyan makikita nyo lahat ng mga available apps na pwede nyo i-install dito sa inyong projector. Ayan. So, yan, pwede rin kayo mag-connect ng mga Bluetooth speaker. Ayan, dito lang sa Bluetooth. Ay, kung may mga Bluetooth speaker kayo. Ayan. So, ganyan lang kalaki yung wall ko. Pero, sa tingin ko parang nasa 100 inch na to. Kung TV to, parang 100 inch na to. Ganun, approximate. So, ito pa nga pala yung nasa user interface niya. Okay, makikita nyo dyan yung mga suggestions. Yung pwede nyong panoorin. Ayan, mga suggested videos. Trending videos, ganyan. So, ganito pala kaingay yung ating projector, no? Ganito lang siya, no? Ayan. Rinig yung ingay. Mahina lang siya actually. So, yun na nga yung Netflix. Ito. So, kailangan talaga ng cursor. Pero pwede nyo yung lagyan ng mouse. Kasi may USB port. So, try natin manood. Ang itsura niyan. Ayan. 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 Ayan, napakalinaw talaga ng quality niya guys. Ayan, sobrang ma-appreciate mo yung ganda ng quality niya. Yung clarity. Ayan. Ayan, para ka talagang nanonood sa sinehan kapag ganito kalaki yung screen mo. Maganda yung quality niya actually. Kahit ganito lang yung quality niya sa Netflix. 480p lang kasi yung quality nito kapag hindi ka licensed. Yung ginagamit mong device. Pero saan ka pa, 'di ba? 3K lang pero nakakanood ka na ng Netflix na ganito sa on a bigger screen. Hindi na natin kailangan talaga bumili ng TV. Try na natin yung YouTube na mas mataas-taas naman yung quality. Search tayo ng 4K na video. Let's watch this one. Ayan. So, nakikita niya talaga yung impurities ng screen natin kasi wall lang kasi yung ginamit natin. Pero kung gagamit kayo ng cortina, like yung walang gusot, talagang compress talaga yung cortina, mas maganda yon kasi hindi makikita yung mga impurities ng wall nyo. Yung mga uneven surface ng wall nyo. Sobrang goods pa rin naman. Talagang malinaw pa rin. Yan. Ayan, as you can see naman, di ba? So, tingnan natin yung quality. 1080p lang talaga siya. Pero 'di ba ang ganda oh. Right. Ang ganda talaga guys. Okay, yan siya oh. Okay, 'di ba? Talagang ma-appreciate mo na rin talaga. So, hindi ko sinasabi to dahil pinopromote ko tong product na to. Talagang honest review lang to guys. Napakaganda talaga niya. So, sulit na siya sa 3K nyo. Okay na okay siya. Recommended ko siya guys. Talaga. Napakalinaw talaga. So, yun. I-test naman natin yung sound quality niya. Punta tayo dito sa music. Mahina siya ngayon. Ayan. Okay. Try natin siyang lakasan. Lakas. Wow, lakas na.
makakanood ka ng movies dito. Pwede mo na siyang gawing speaker kasi maganda talaga yung quality din ng speaker niya. At malakas yung speaker niya actually. So yun guys, para makita niyo talaga yung laki ng screen niya. Lalapit tayo sa may pader. Yun, syempre guys, curious din kayo kung ano yung itsura no. Hindi Android yung version. Kumbaga mirror lang yung version niya. So, ganda yung itsura niya. Ayan siya. Diba? Sobrang limited lang yung kaya mong gawin dito. Pwede kang manood naman ng movie. Kung may flash drive ka, ganyan. Music, MP3, pwede ka rin mag-browse ng mga pictures, yan. Pwede mo rin siyang, ayan, kailangan kasi ng wifi eh. Kailangan mo mag-connect ng wifi din dito kasi yun nga yung kanyang function is by mirroring. Pwedeng wired screen, pwedeng wireless screen. Yan. Yan, pwedeng Android, pwedeng iOS, DLNA. So, yan, ganito pa rin yung quality niya guys. Ayan, nag-umaga na. Yan, tanaw na tanaw pa rin yung ating projector. Nakikita pa rin, nakakapanood pa rin tayo dyan. Kahit umaga na, kahit maliwanag na. Diba? So, lagyan natin ng ilaw. No? Visible pa rin. Ayan. So you can see naman sa ating video. Hindi na ganun katulad sa kanina pero visible pa rin. So ito na yung itsura niya kapag naka-tripod siya na. So yan siya no. Ayan. So ayan, pwede nyo siyang ilagay dito sa may handle niya. Pwede dito sa may baba, pwede rin. Ito. So yun naman yung isang magiging itsura niya kapag dito nyo sa baba nilagay. At hindi dito sa handle niya. Ayan, ayan siya. Pero guys, mas maganda kung dito nyo ikakabit sa may handle para magamit natin yung purpose ng 360 degrees spin niya. Ayan, pwede natin siya mataas, pwede natin siya mababa. Sige, subukan natin. Pwede natin mabago yung position ng projector natin. Pwede nyo ibaba. Diba? Ayos, diba? Ayan o, pwede nga sa sahig. Haha, pwede sa sahig oh. Tapos, pwede nyo itaas. Okay. Yung focus niya hindi mawawala guys. No? Tapos, pwede nyo rin itaas kung natutulog ka. Ayan. Hindi kasi maganda yung wall natin sa taas or yung ceiling natin. So, ayan siya. No? Kung natutulog ka na, pwede mo siyang ilagay sa taas. Ayan. Yung perspective, no? Oh, di ba? Parang natutulog ka na lang, nanonood ka pa. Pwede niya pang ipa-side pala. Ayan. Hindi lang pa taas, pababa, pwede nyo rin siyang ipaside. Yan, di ba? Kapatay natin yung ilaw. Ganda magiging itsura niya guys. Ayan. Maganda yung wall or yung ceiling nyo guys. Okay, mas maganda yung projection. Ayan siya no. Parang naging ilaw yung projector na. So yan, in conclusion, okay naman, sulit siya sa 3K nyo. 3K lang, di ba? Ganun agad yung quality niya. What more pa kaya mabibira ng mas mahal na projector, di ba? Siyempre, mas mahal na projector, mas maganda yung quality. Pero ito, sobrang napakaganda guys. Hindi kayo magsisisi talaga sa 3K ninyo. Kasi ang ganda ng features, di ba? Talagang recommended ko guys sa mga nagbabalak bumili ng TV pero ay napakamahal na TV pero gusto manood sa big screen. Ito guys, para sa inyo talaga tong projector na to. Hanggang 150 inch yung screen niya. Kayang-kayang makanood ng 4K and 1080p sa YouTube. Pati yung sound, napakalakas. Sobrang masabi. Basta sobrang positive ang feedback ko talaga sa projector na to. Mag-iwan ako ng link guys sa mga gustong bumili ng projector na to. Dito sa description box ko na lang ilalagay. So yan, kung nagustuhan nyo itong video na to at nakatulong itong review na to sa pagbili nyo sa Funfax projector ng Vino, ay subscribe na kayo sa aking channel, i-like itong video, i-share nyo rin sa mga friends nyo na may balak bumili ng projector. Thank you guys for watching. Peace. Bye bye.